Ang tanong ko po ay, ang kaligtasan po ba ay nawawala sa isang tao? Alam mo, kapatid, yung paniniwala ng Baptist, once saved, always saved. Naligtas ka na ngayon, dire-diretso na yung kahit ano pa gawin mo, sabi ni Pastor Tuason, kahit mangalo niya ka, pumatay ka, magnakaw ka, magdrugs ka, kasi naligtas ka na, ligtas ka na forever. Wala sa Biblia yun. In fact, walang sitas na ganun. Once saved, always saved. No. Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo, sabi sa Colosas, ha? Colosas 1:13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na ito, mga taga-Colosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colosas din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colosas, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababat, sumamba ka sa anghel. Din yung ginagawa sa Katoliko. Huwag kayong magagalit, mga Katoliko. Hindi ko lang kasi matiis eh. Ang mga Katoliko, sinasabihan nila, ang mga miyembro sumasamba sa anghel. Kay Miguel Arcangel, kay Gabriel, kay Anghel Gabriel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Bakit? Kausapin natin mismo ang anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Sabi nung anghel mismo, yung nagpakita kay San Juan ng mga mangyayari sa hinaharap, nung makita ko yung mga bagay, nagpatira pa ako sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng bagay na ito. Pero ang sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid na tumutupad ng salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So, bawal pala sa Kristiyano sumamba sa anghel. Alam nyo, it is a misconception na ang anghel mataas daw sa atin. Ang anghel dapat daw sambahin, igalang, sabi ng mga Katoliko, ng mga pare. Hindi ko kayo sinisisi, mga kababayan. Pero, totoo sinasabi ko, bawal sumamba sa anghel. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa anghel. Ang sabi nga sa pasyon, iisang Diyos nga lamang ang nararapat luhuran. Ilan daw po ang luluhuran? Ilan ho? Isa lang daw eh. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Tamo? Malaki raw kasalanan sa Diyos yun. Kahit ano lang sasambahin mo, tama naman yun eh. Minsan, yung binigay ni Kiwa na kalendaryo, yung inchik dyan sa Pasay, si Kiwa, nagbibigay ng kalendaryo yung pagkabagong taon eh. Nakita nung auntie ko, ginupit, ang ganda nito. Nilagyan ng kwadro. Bumili ng sampagita, tinirikan ng kandila.
Uulitin ko ha. Hindi po akin ito. Huwag kayong magalit. Pasyong Henesis, sinulat ni Padre Mariano Pilapil, kinakanta ng Katoliko pag mahal na araw. Tama? Kaya lang, mas maganda yung aking tono kaysa sa tono nila. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anaki idolatria, kahit ano'y sinasamba, kahit ano na lang eh. Kuminsan nga kahit alikitran eh. Yung alikitran, pinahid sa dingding. Kinurus, bago lumabas. Oh, di ba? Alikitran lang yun. Huwag kayong magagalit. Meron kasing ganun eh. Galit pag sinasabi mo yung totoo. Totoo, nasa pasyon yun eh. Masama pala yung kahit ano sinasamba. Kasalanan pala sa Diyos yun, mga kababayan. Kaya, pag sumamba ka sa anghel, mawawala ang gantimpala mo. Ligtas ka na sana, forfeited pa. Anong katunayan? Basa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Mag-ingat kayo, baka maiwala mo yung ipinagpagalan namin, sabi ng mga apostol. Ano ba yung kanilang pinagpagalan, pinagpaguran, pinamuhunanan ng buhay? Yung aral, maiwawala mo yun. Yung kaligtasan, maiwawala mo yun. Kapatid, yung paniniwala ng pastor mo kung baptist ka, mali, wala sa Biblia. Si Judas, tinawag ni Kristo yon. Apostol yon. Nagmimilagro yon. Ha? Pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya ay pinahiran ng langis. Naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo, ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nawawala o hindi? Pag pinabayaan mo, tatakwil ka niya eh. Kahit sinabi mo pang nasa iyo na si Kristo, ha? Sabi nung born again, I have received the Lord Jesus Christ in my heart. Granting that you really have Christ in your heart. Can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, Examine yourselves, whether ye be in the faith. Mm. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Oh, Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya eh. Ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo. Di okay ka. Naghudas ka naman eh. Ibig sabihin, hudas na, ligtas ka pa. Kaya nga hudas ka eh. Kaya nga hindi ka ligtas, hudas ka eh. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kaya hindi totoo na hindi na naiwawala ang kaligtasan. I-conforme yan sa pagmamahal mo at pag-iingat mo. Pag nagpa-daskul-daskul ka, o kaya pinabayaan mo, hindi ka na natakot sa Diyos, parang si Solomon. Dumating nga ang araw, ginakwil ng Diyos si Solomon eh. Ang haba lang kung babasahin ko lahat ng talata. Si Ananias at si Sapphira, tinakwil ng Diyos. Si Jotrepes, si Himeneo at si Alejandro, tinakwil ng Diyos. Marami, nagkristyano sila. Pero hindi sila nagpatuloy, gumawa sila ng masama, tinakwil sila. Yan. Nakita nyo mga si Satanas nga eh. Alam nyo ba, si Satanas dati nasa totoo yun eh.
nagtarantado na wala siya sa totoo. Gusto niyo pruweba? 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Dati nasa katotohanan siya, lumayas siya. Yan po. Okay na kapatid? Salamat po, Brother El.